Hi guys, may gusto lang akong i-share sa inyo. Ito, gagawa ko ng tutorial sa aking Honda Wave 125i kung paano palakasin yung ilaw ng ating headlight sa Honda Wave 125i at saka Honda Wave 125s. Pares lang naman yan. Tsaka paano i-battery operated yung headlight. Ayun. Huwag ka muna i-exit. Hindi ito katulad ng mga tutorial na karaniwang nakapanood mo sa YouTube. Iba to. Kaya diyan ka lang, stay put ka lang at panoorin mo. Ito na yun. Hello guys. Good morning. It's Drew. Ibabalik ko lang sa stock yung aking headlight. Yung headlight ng aking motor na Wave 125i. Kasi naka LED to. Nasabi ng bayo ko kahapon nakakasilaw daw. Kaya ibabalik ko yung halogen na bulb. At saka gagawin ko rin ng tutorial kung paano ko ginawa yung battery operated. Gagawin ko ng tutorial yung paano ko ginawa yung battery operated na headlight dito. Kasi yung iba ginagawa nila, nililipat lang nila yung wire ng headlight sa accessory wire. Mamaya ipapakita ko kung ano yung disadvantage ng ganong setup. Tanggal muna ako ng fairings. Mabilisan lang to. So ganito lang. Yan na. Skeleton muna yung motor ko. Ito guys, yung access ng kanyang wirings. Ito, kung makikita nyo, putol yan. Kasi nung pinagawa ko, nung hindi pa ako marunong sa mga wirings, sa DIY, pinagawa ko sa mekaniko. Ang ginawa ng mekaniko, pinutol niya yung wire dito. Ako, dahil wala akong alam, hinayaan ko na lang. Ngayon pala, pwede palang tanggalin yung mga pins dyan sa loob ng socket na to. Kung may pansusundot ka, pwede mo siyang tanggalin sa loob para walang putol-putol na wire. Wala pa akong alam nun, kaya hinayaan ko na lang. Kaya ganyan yung itsura niyan, putol. Kaya puro balot na lang ng electrical tape. Papakita ko lang guys. Ito yung stock na headlight. Yung sa stator pa kumukuha ng kuryente yung headlight natin. Ito yung aking test light. Ayan, nilagay ko lang sa ground yung isang terminal, body ground ng motor. Tapos itong isa lalagay ko dito. Ito yung nakikita nyo to, yung yellow na to. Ito yung wire ng papunta sa headlight mismo, sa mga bulbs. Tapos ito, hindi ko pa siya ginalaw. Ano to, yung sa accessory wire to, battery operated. Ito yung dating dugtong niyan, yung yellow na to, yellow wire na to. Ito yung galing sa stator. Dinugtong ko lang dyan yung wire ng isang wire na dito sa bulb na to. Yan. Kaya pag sinusian mo, wala pa siyang mangyayari. Pero pag in-start mo yan, kick start or push button, yan, may pag-iilaw. Ayan yung stator operated na headlight. Yan, pag na-revolution mo, yan, lumalakas yung ilaw. Pag ni-revolution mo siya, lumalakas yung ilaw niyan. Ayan yung stator stator operated. Ito naman yung battery operated. Ito, lagay natin dito sa accessory wire to. Mas na sinusian mo yung motor, pag inon mo yung susi, automatic may ilaw yan. Pero ako, dahil may may switch ako dito para sa headlight, ito ko sinisinan. Pero dati pagka sinusi ng motor, nung wala pa siyang switch, pag inon mo yung susi, yan, aandar agad yung headlight. Kaya pinalagyan ko siya ng switch dyan. Di pa siya marunong nun Kaya pinagputol-putol nung mekaniko yung wire dyan. Kaya puro putol yung wirings. Ayan guys, ang setup ng iba, ayun, yung wirings ng headlight, ninilipat lang nila sa accessory wire dito sa mga socket na to. Dinudugtong nila dyan. Ang pangit sa setup na yan, once na nag-break ka,
iilaw yung brake light mo sa likod, ayan, humihina yung ilaw. Yan, nakikita nyo, parang kumukurap, diba? Humihina pag nagbe-brake ka at pag magsi-signal light ka. Pag magsi-signal light ka, oh, kita mo, kumukurap-kurap yung headlight nyo. Yan, humihina. Ayan yung pangit sa setup na yan. Pag yung wirings ng headlight itinaplong doon sa sa accessory wire doon, yung pinakita ko kanina. Ayan ang pangit sa setup na yan. Mahina yung ilaw. Kahit palitan mo ng LED yan, ganyan pa rin. Once na magagamit ka ng brake tsaka signal light, ganyan ang mangyayari. Humihina siya. Bakit ganun ang nangyayari? Papaliwanag ko. Ipapaliwanag ko kung bakit ganun ang nangyayari sa setup na yon. Kasi yung accessory wire na yan, lahat ng kuryente, ilaw dito sa panel, sa mga signal light, brake light, tail light, dito kumukuha yan sa mismong accessory wire na to. Yan sila kumukuha lahat ng mga kuryente. Kahit magbusina ka pa dyan, ayan, kukuha din ng kuryente dyan yan. Kaya yung iba naglalagay ng relay sa busina para lumakas yung kanilang mga busina, kasi didirekta yung kuryente sa mismong battery na para malakas yung busina. Ayan, yan yung pangit sa setup na ganyan. Yung ibang mekaniko kasi halos ganyan yung ginagawa pag magba-battery operated sila na headlight. Yung iba, hindi na sila maggagalaw dyan, dadagdag na lang sila ng mga magdadagdag sila ng mga auxiliary lights. To, naglalagay sila ng mga ganito. Yan, para hindi na sila gumalaw ng mga wirings dyan. Eto, kailangan mo kasi ng dito, relay, para mapaandar. Tapos may sariling switch. Ayan, senior ko lang para malaman nyo kung bakit ganun nangyayari pag ganyan ang setup. Ngayon, papakita ko naman kung paano ko sinetap yung sa akin. Ito yung setup na sa akin, guys. Nilagyan ko siya ng relay. Ito, ano yung tatak nito? Bosch. Oo nga pala, kaalaman lang, guys, sa mga relay, itong mga Bosch na to, hindi kailangan magbaligtad yung connection ng 85 at 86. Kasi once na nagkabaligtad yan, positive at negative kasi yan eh. Pag nagkabaligtad yung connection yan, masisira to, masusunog. Kaya hindi siya dapat magkabaligtad. Itong relay, yung 85, yung terminal dito na 85, papunta yan sa body ground. Ito, dito ko nilagay. Inipit ko sa tornilyong to, yung wire nya. Tapos yung 86 papunta sa switch ng headlight. Yun dito, yung switch. Tapos yung isang kadugtong na wire ng switch pupunta siya sa accessory wire, yung pinakita ko kanina dito sa sagit na to, yung accessory. Tapos yung 30, ito yung terminal na 30, papunta yan sa battery. Doon, direkta sa battery ng motor, dito sa compartment dito, yung battery dito, direkta siya dyan. Yan guys, yung connection na 30 sa ating relay pupunta mismo sa battery, sa positive. Pinadaan ko lang sa body, sa loob ng motor. Tapos ito yung box na to, may butas dito eh. Diyan dumaan yung aking wire, yung 30 ng relay no. Dito pupunta yan sa connection na to. May inline fuse. Ito yung fuse box, yan yung fuse for safety. Tapos papunta siya sa positive pole ng battery. Ito yung ating relay, ay yung ating fuse. Ganitong itsura niyan. Yan, ganyan, flat fuse yan, yung ginagamit sa mga sakyan. Yan, ganyan yung fuse. 15 amps ang dapat dito. Yan, 15 amps. Huwag kayong maglalagay ng 30 amps kasi yung 30 amps hindi agad pumuputok yun. Baka mamaya masunog yung battery nyo pag nagka-problema sa wirings. Kaya dapat 15 amps lang. Kung magkasakali magka-error sa connection, ito ang puputok.
wala nang madadamay na iba. Yan, mura lang to, 10 pesos lang to. Ewan ko lang ngayon kung magkano na to. Yan, tapos itong fuse box na to, kano ba to, 20 yata. Yan, ayan yung fuse. Huwag kayo maglalagay ng sobrang taas na amps na fuse ha. Dapat 15, 10, 15 pwede na. 10 amps, 15 amps pwede na. Pero yung 30 medyo mataas yun, hindi agad puputok yun. Baka masunog yung battery nyo pag nagka-problem sa connection. Yan ha. Yan. Yung 87 na pin na terminal dito, yung pula, papunta siya dito. Dinugtungan ko lang yan, nakatape lang. Ito yung bali sa trigger sa headlight. Ito yung wire na papunta sa headlight natin. Ito, nakadugtong yan dyan. Ito. Yan ha. Yung 87 papunta sa mismong wire ng headlight. Ito yon. Yan ha. Yan guys ha. Alam nyo na ha. Ngayon ipapakita ko kung paano yung kanyang liwanag. Yung ano lang, test light na lang yung gagamitin ko. Oh, ito ha, yung relay na to ha, yung 87 papunta siya dito. Ito yung 87. Tinigtong ko diyan yung test light natin. Yan. Ngayon, on natin yung switch ng motor. Susi. Nagkailaw, nag-on. Tapos ito yung switch ng headlight ko. I-on ko yung switch. Ayan, lumiwanag ha. Start natin. Battery operated, magbe-brake light ako. Hindi siya pumupundat, hindi siya kumukurap ha. Magsi-signal light ako. Ayan, pa-signal light ako ha. Tingnan nyo to, tingnan nyo. Oh, hindi siya kumukurap-kurap, steady yung kanyang ilaw. Oh, hindi siya lumalabo. Ayan yung maganda sa setup na ginawa ko. Hindi kagaya nung dati na sa accessory wire lang kumukuha ng kuryente yung headlight. Kaya once na nag-signal light ka, brake, tsaka busina, ito, naapektuhan tong headlight. Kumukurap-kurap, umihina yung kanyang ilaw. Pero ngayon, ayun, tignan nyo. Naka-signal light ako. Okay yung kanyang ilaw, yung headlight. Ayan guys, binalik ko na lang yung stock halogen na bulb. Ayan. Low, high beam. Low beam, high beam. Signal light ako. Ayan. May relay yan ha, yung setup ko yan ha. Oh, hindi siya kumukurap-kurap. Yan, oh. Steady lang yung light nya. Ayan yung advantage nung setup ko. Maliwanag yung kanyang headlight. Yan. Ito guys, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng connection sa socket na ganito, sa accessory wire. Yung accessory wire natin nandito sa kulay brown socket, pero mahirap siyang i-access, kaya dito na lang ako. Kunwari lang ha, dito yung ating accessory wire sa pula na to, pero yung talagang accessory wire nando sa brown socket na yun. Kunwari lang to kasi mahirap ako mag-access doon. Yan, tuturuan ko lang kayo kung paano maglagay ng connection sa accessory wire. Kunwari yung accessory wire doon dito sa may ano to, kulay, mare dito sa wire na to, itong kung nakikita nyo to, yan tayo magkoconnect ng wire. Yan itong gawin nyo, tanggalin nyo lang to, yung lock. Yan, nahugot na. Dito yung tayo magko-connection. Mare ito, yung kulay yellow, yung ito yung yellow na to na may red stripe. Mare yan yung accessory wire. Ganito tayo magdugtong. Dapat sakto lang. Ayan. Nakalusot siya doon.
sa dun sa yellow na may stripe red. Ayan, tapos saksok nyo to, lock nyo. Yan. Ayan, nakalock na yan. May connection na tayo sa ating accessory wire. Ito na. Ayan. Demonstrate lang to para alam nyo kung paano maglagay ng connection dito sa socket. Para walang putol-putol ng wire dito. Kung ayaw nyo naman ng ganun setup, kung kaya nyo tanggalin yung pin dyan sa loob nito, pwede, tanggalin nyo. Tapos magdugtong na lang kayo doon. Tapos balik nyo rin kung saan sa nakapesto. Ayun. So ayan guys. Ito 5 pins relay. Ito yung connection nito. Yung 85, negative yan. Sa body ground mapupunta yan yung connection yan. Tapos yung 86 papunta sa switch. Ito yung switch natin. Yan, dalawa yung wire nito. Yung isang wire dyan, dudugtong nyo dyan yung connection ng 86. Tapos yung isang wire pupunta dun sa accessory wire ng motor. Yung pinakita ko kanina, dun pupunta to. Yung isa. 86 papunta sa switch. Tapos yung isang wire papunta dun sa accessory wire. Tapos yung 30 straight sa battery yan, positive. Papunta sa battery mismo. Tapos may inline fuse, may fuse yan. Tapos yung 87, ayan yung ating output. Yun yung headlight. Yung connection ng headlight, dyan idudugtong sa 87 na yan. Yan. So ayan, sa mga may bagong motor, kung hindi alam kung saan yung connection ng headlight sa socket na to, kailangan meron kayong test light. Paano malalaman kung yung connection ng headlight sa stator? Ito ganito. Yun natin yung motor. Ayan. Under yung motor. Tignan natin yung stator. Yung connection ng stator dito. Paghihawak. Ito yung test light natin. Dapat iilaw yan. Hindi umilaw. Ito, hindi rin umilaw. Pusok dito, walang ilaw. Ito yung stator natin. Doon sa may kulay yellow na sack. Dito sa red na to, yung kulay yellow na wire. Doon yung stator. Paano nalaman kung stator yan? Ito. Pag binomba mo, lumiliwanag yung ilaw. Yan. Stator yan. Yan. Yun. Yung iba, ang ginagawa nila, pag magba-battery operated, ito, yung yellow na to, yung kanina, kung saan umilaw yung ating test light, ayan, ililipat nila sa accessory wire. Pero ang pangit doon, pag nag-signal light ka, or nag-brake light, ay nag-brake, kasi ilaw yung brake light mo nun, hihina yung ano mo, yung headlight mo, hihina yung liwanag. Kasi, lahat ng mga ilaw dyan sa motor, panel, tapos headlight, busina, yung brake light, kumukuha yan ng kuryente sa mismong accessory wire. Kaya naghahati-hati sila sa 12 volts. Kaya humihina yung headlight. Kaya ayaw ko ng ganun setup. Kaya yung akin, ginamitan ko ng relay para direkta siyang kukuha ng kuryente sa mismong battery na 12 volts para maliwanag. Pag ganun ang setup, kahit magbukas ka ng signal light, brake light, tsaka busina, hindi maapektuhan yung liwanag ng headlight kasi kumukuha siya ng kuryente mismo sa battery. Kaya meron siyang relay. Ayan guys. Kung nalilito kayo dito sa tutorial ko, gagawin ko kayo ng diagram. Magdo-drawing ako para hindi kayo malito, para may may guide kayo. So tara, gawa tayong diagram. Hello guys.
dito na tayo sa diagram na gagawin natin para may guide kayo dun sa ating mga connection sa ating relay. Ayan, kung makikita nyo, may nakadrawing na dyan. Ito yung battery, 12 volts battery. Tapos may nakalagay na fuse, 15 amps. Tapos ito yung relay. Ito may headlight switch, accessory wire, headlight, at saka body ground. Yan, nilagay ko na para makita nyo yung layout. Bali, lalagyan ko lang ng guhit kung saan sila magko-connect. Ito, susunod ko lang. Yan, kung makikita nyo itong relay, ayan, may mga numbers siya. Sorry, nabura ko. Medyo nagkamali ako dito. Pinagkabaligtad yung paglagay ko ng 87A tsaka 87. Tapos, kung po, ito rin yung guhit na to, baligtad din. Nagkabaligtad. Dapat ganito yan. Dito yung sa taas. Ito yung dapat. Yung dalawang ito, dapat dito sa taas. Tapos yung dito. Sa baba. Tutuwid na po. Pero okay lang. Nandiyan naman yung numbers. Bago ko nga palang umpisahan, yung relay natin, hindi basta-basta relay lang ha. Iba-iba klase ng relay. May 5 pins, may 4 pins. Pero minsan, kahit 4 pins, tsaka 5 pins, yung ordinary na relay, pares lang ang connection. Pero may isang relay na kakaiba. Yung tinatawag din ng changeover relay. Ayan, yung nakikita nyo sa screen. Ginagamit yung ganyan na relay sa mga malaki sakyan tulad ng kotse, mga truck, owner, jeep, ganyan. Tapos, yung mga ordinary naman na relay, mga ginagamit sa busina at saka sa headlight. Ayan, mga 5 pins. Tapos, yung 4 pins, ordinary din na relay, tulad din siya ng relay na 5 pins na ordinary. Ito, dito tayo sa diagram. I-wire natin ngayon yung relay, kung paano yung connection. Lalagyan ko na ng guhit. Ito. Tsaka nga pala, yung branded na relay, sa Bosch relay, mga branded, hindi dapat magkabaligtad yung connection ng 86 at saka 85. Yung 85, negative yan. Laging negative yan sa body ground. Tapos 86 sa positive. Hindi pwede magbaligtad. Pag nagkabaligtad kasi yan, masusunog yung relay. Masisira. Yung mga ordinary relay naman, ayan, kahit magkabaligtad yung 86 sa 85, okay lang. Walang magiging problema. Ayan. Ito, lagyan natin ng connection to. Guguhitan ko na lang. Ito, yung connection ng 85, negative yan. Papunta yan sa body ground. Ayan. Yung 85, yung connection yan, pupunta sa body ground. Ayan. Tapos, yung 86, positive yan. Pupunta yan sa headlight switch. Dito. Ayan. Yung mga switch natin, dalawa yung wire niyan. Yung isang kuryente nito sa switch, yung 86 na to, papunta dun sa isang kuryente ng switch. Dalawa kasi yan. Tandaan nyo ha. Kahit magkabaligtad yan, walang problema. Sa isang kuryente ng switch, dun pupunta yung connection ng 86. Tapos, yung isang wire ng headlight switch, pupunta dito sa accessory wire. Ayan. Nagtataka kayo, bakit sa accessory wire ko kinabit yung switch nanggaling dito sa 86? Bakit hindi ko nilagay doon direkta sa battery, sa positive ng battery? Ang purpose na kasi nito, minsan, kahit naka-off yung motor mo, accidentally, napipindot mo yung switch ng ilaw mo sa motor, yung headlight. Ang purpose ito, hindi siya gagana hanggat hindi nakabukas yung motor, yung susi. Pag nakapatay yung motor, kahit mapindot mo yung switch nito, na-on mo,
hindi sisindi yung ilaw. Dahil dito siya nakakabit sa accessory wire. Magkakaroon lang ng connection ng accessory wire na to once na inon mo yung susi ng motor. Ayun. Sunod, yung connection ng 30, punta yan sa fuse, yung tip 15 amps. Yan. Ayun yung tinatawag nating inline fuse. Yan, for safety. Ayan na, 1030 papunta doon sa fuse. Tapos magko-connect yan papunta sa battery. Yung 12 volts na battery ng motor. Sa positive sa positive. Direkta sa positive yan. Ayan. 30 papunta sa fuse, 15 amps for safety yung fuse papunta dun sa positive pole ng battery, direkta sa battery. Tapos itong 87, kahit saan dito may connection niya, yung dalawa na yan. Basta yung diagram ng makikita nyo sa relay, ganito, yung nakikita nyo sa screen, dapat ganyan. Magkaiba kasi, yung iba kasi changeover relay, iba yon. Yan yung ordinary relay na ganyan, yung nakikita nyo sa screen. Yan. Pag nagka-trigger yung 86 at saka 85, magkakaroon ng connection pareho yung 87 at saka 87A. Pwede kayong mag-connect dyan, kahit saan sa dalawang yan, pwede. Magkakaroon ng output yan. So, saan pupunta yung 87? Dito lang tayo kukuha sa 87A. Ito, pupunta yan sa output, sa headlight na mismo. Nakita nyo naman sa video kanina kung nasa yung wire ng headlight. Idudugtong nyo lang doon. Yung wire ng headlight pupunta sa terminal ng 87. Ito, guhitan ko. So ayan yung ating layout. Ganyan yung dapat yung connection nyo. Ayan yung reference nyo. Yung 86 positive papunta sa headlight switch. Yung isang connection ng headlight switch, yung wire papunta sa accessory wire. Tapos yung 85 negative papunta mismo sa body ground. Yung body ground ng motor. Kahit saan dyan, basta sa chassis ng motor, yung bakal, yung walang pintura ayun, body ground yun. Etong 30 papunta dito sa fuse na 15 amps. Nakita nyo naman kanina, paniluwanag ko kung bakit 15 amps yung gagamitin na fuse. Ayan. Fuse, tapos yung isang wire ng fuse papunta sa battery. Straight sa battery. Positive sa positive. Tapos yung output 87A papunta mismo sa wire ng headlight. So, ayan. Naintindihan nyo na. Ayan. Siguro naman naintindihan nyo na. Ayan na yan. May layout na. Para hindi kayo malito sa mga connection. Ayan yung gawin yung reference. Susum ko para makita ang maigi. Ayan. 86 positive papunta sa headlight switch. Ayan. Tapos papunta sa accessory wire. 85 papunta sa body ground. Yung 30 positive papunta sa inline fuse, 15 amps papunta sa positive battery, positive pole ng battery. Yan. Tapos yung 87A output papunta sa mismong wire ng headlight. Ayan. Guess nyo na. So, ayan guys, tapos na yung tutorial ko. Sana may natutunan kayo sa setup na ganito. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo to, pag-share nyo para malaman din ng iba at matutunan sila. Tsaka, maraming salamat sa suporta. Ayan. Yeah guys, hanggang dito na lang. Babalik ko na lang yung mga pairings nya. Thank you guys. That's all for now. Till next vlog. Bye. Peace.